Kamakailan lamang ay ating pinag-usapan ang patungkol sa dinagdag na pondo para sa modernization program ng Philippine Coast Guard na kung saan dinagdagan ng Senado ng nasa 8.6 billion pesos ang budget ng PCG para sa taong 2026 upang makabili pa ng mas maraming patrol vessels ang ahensya at sa suma total ay magkakaroon ng 44 billion pesos na budget ang ating Coast Guard. At dahil nga sa dagdag pondo na ito, nakahanda na ang ahensya sa pagbili ng karagdagang nasa 387-meter patrol vessel mula sa Australia at ang nakikita nating bibilhin ng ating bansa ay ang Offshore Patrol Vessel 83 ng Australian Shipbuilding Company na Austal na kung saan ino-offer din nila noon sa Philippine Navy ngunit hindi nga lang pinalad at sinasabing ang isa sa 3 barko ay gagawin dito sa Pilipinas. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang hindi naman magpapahuli ang Department of National Defense pagdating sa pagbili ng mga makabagong kagamitan matapos dinagdagan din ng Senado ang kanilang pondo at umabot na ngayon sa 60 billion pesos ang programmed funds ng AFP Modernization Program na halos doble kumpara sa ngayong taon. Sa suma total talaga ay nasa 90 billion pesos ang proposed budget para sa AFP Modernization Program, ngunit 60 billion pesos ang programmed funds dito o nakahandang pwede na kaagad gamitin ng Department of National Defense, samantalang nasa 30 billion pesos naman ang naka-standby o tinatawag na unprogrammed funds na ibig sabihin ay magagamit lamang kung makakahanap na ng 30 billion pesos na extra ang ating gobyerno. Kahit na 60 billion pesos lang ang programmed funds, halos doble naman ito kumpara sa 35 billion pesos na budget ng modernization program ngayong taong 2025, kaya marami nang nagsilabas ang potensyal na bibilhing mga defense equipment sa susunod na taon dahil na rin sa mas malaking budget na ito. Isa na nga sa pangunahing project na nakikitang paggagamitan ng pondo ay ang para sa pagbili ng mga KF-21 fighter jets mula sa South Korea na kung saan sinasabing nasa 12 units ang bibilhin at pinag-uusapan na umano ang kontrata para dito at may sapat na rin na budget ang Pilipinas para sa mga aircraft na ito. Kung halimbawa lamang ay magkakahalaga ng 100 billion pesos ang 12 KF-21, kinakailangan lamang ng Pilipinas ng 15% na down payment para dito upang maumpisahan ang proyekto at babayaran lamang ito ng paunti-unti sa loob ng maraming taon. Kaya hindi kaagad mauubos ang budget sa modernization program dahil gagamitin ang mga ito bilang down payment lamang at hindi kaagad babayaran ng buo ang mga biniling defense equipment, kaya marami pa ang pwedeng paggagamitan ng naturang pondo. Maliban sa multi-role fighters ngayong Horizon 3, gusto na ring palitan ng Philippine Air Force ang kanilang mga S-211 light attack aircraft na ilang dekada na rin nagsiserbisyo sa bansa at ang Pilipinas na lang talaga ang gumagamit nito sa ngayon. Ang tinatarget at gustong ipalit ng Philippine Air Force dito ay ang mga L-39NG Skyfox na gawa ng Czech Republic at pwede rin itong gamitin na light attack aircraft maliban sa pagiging trainer nito dahil kaya nitong magdala ng aabot sa 3,600 pounds na payload tulad na lang ng mga air-to-air missiles pati na rin air-to-ground guided bombs na pwedeng gamitin sa airstrikes ng Philippine Air Force. May mga impormasyon na lumabas na nasa 12 L-39NG ang planong bilhin ng ating bansa at may kabuuang presyo ito ng nasa 23 billion pesos at kailangan ulit ng down payment na 15% upang maumpisahan ang proyekto. Pagdating naman sa Philippine Navy, alam na rin naman ang karamihan na bibili ng 2 pang bagong Miguel Malvar frigates ang Pilipinas, ngunit maliban sa mga ito, pinag-uusapan na rin ang patungkol sa pag-upgrade ng ating Rizal class frigates dahil hindi pang frigate ang armas ng ating mga Rizal class at kailangan na talaga ng mga ito ng matinding upgrade. Kabilang na nga sa kinakailangang upgrades para dito ay ang paglalagay ng vertical launching system na kung saan paglalagyan ng anti-air missiles ng naturang warship
Dahil halos wala itong air defense sa ngayon, pati na rin ang paglalagay ng close-in weapon system katulad ng 35mm Aselsan Gokdenez na nakakabit sa ating Miguel Malvar frigates. Pagdating naman sa Philippine Army, kailangan din ito ng 15% na down payment upang maumpisahan ng order para sa kanilang sariling BrahMos missiles, lalo na't napabalitang i-deliver na ng bansang India ang pangatlo at panghuling batch ng BrahMos missiles para sa Philippine Marines, at ito na ang oras upang gawin na rin ang para sa Philippine Army. Sinabi naman ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na ang kanyang prioridad ay ang mga mobile missile systems katulad ng BrahMos, kaya malaki ang tsansa na bibilhin ulit ito ng Pilipinas. Maliban sa mga mobile missile systems, prioridad din ng DND Secretary ang mga air defense system, ngunit pag-uusapan natin ito sa susunod na video dahil maraming air defense system ang ino-offer sa ating bansa.